bagay-bagay tungkol sa mga agrikultura. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang AI Farm Alert System na makakatulong sa ating mga farmers, ang TerraKeeper. Malaking tulong ito para sa ating farmers na nahihirapan para sa magbantay ng kanilang farm. So, ako si Renji Bertera, kasama ko ang aking mga guest host, si Julius Lumay, Chandler Peralta, at ang muli, si Gerald Torno. So, Julius, sa palagay mo, anong problema masusolusyonan ng TerraKeeper? Napunta na ba kayo sa mga farm? Kung nakapunta na kayo sa mga farm, alam mo hindi madaling magbantay sa pananim. Pwedeng pumasok ang mga tao, hayop, o pwede itong pestehin. At pwedeng mangyari yan kahit anong oras. Di naman kaya magbantay ng tao buong araw at buong gabi kasi may ginagawa silang pang-personal nilang bagay. Minsan, kulang na ang bakod o manual ng pagbabantay. So tulad ng sinabi ni Lumay, bukod doon, meron pa mga kinakaharap na problema. Tulad ng pag nasira ang mga pananim, lahat ng rekado dito, hindi lang yung mga magsasaka. So pati na rin yung mga mamimili at ating gobyerno dahil doon tayo kumukuha ng mga kinakain natin tulad ng mga gulay, mga prutas o mga hayop pa na nakikita natin sa mga farm. Kaya malaki talaga ang problema kapag hindi napupuntahan ang sakaan. So ngayon, Gerald, ano ang TerraKeeper kung saan ginagamit ito? So guys, ang TerraKeeper ay isang AI power system. Gumagamit ito ng camera, sensor at AI. Masasabi ko na punlad na talaga tayo at nasa modernong panahon na tayo kung saan gumagamit na tayo ng mga makabagong teknolohiya gaya ng camera, sensor at AI para makita agad kung may kailangang mangyayari sa sakaan, taong pumasok, ayaw na gumagala o testing nagkakalat. At hindi lang ito basta alert. May kasama itong live camera or pinipicture niya ito para makita agad ito ng mga magsasaka kung sakaling nasa kanila silang bahay. Pwedeng makatanggap ito sila ng alert sa app o kahit message lang. Kaya useful ito kahit mahina ang internet. So, Julius, paano ito gumagana? Ganito lang ito kasimple. Paano gumana ang isang TerraKeeper? Unang-una, nakakita ang cameras at sensor. Pangalawa, ina-analyze ng AI kung ano ang nakita nito. Pangatlo, nagpapadala agad ng alert sa magsasaka. Tinitignan ng magsasaka ang picture o video. Panghuli, gumagawa ito ng action. So meron siyang process, meron din itong mga technology tulad ng motion at thermal sensor, AI models, mobile alert system, weather API at cloud storage. So maganda siya para kang may 24/7 na security or guardia sa iyong pananim. So hindi mo na kailangan yung scarecrow na tinatayudan, di ba? So kahit gabi, may nakabantay sa farm mo para walang magnakaw o mga hayop na babasok. Maganda. So mga benepisyo naman ng TerraKeeper para sa mga magsasaka, unang-una, kaunting manual na pagbabantay. Pangalawa, kaunting nasisirang pananim. Pangatlo, mataas na hani. Pangapat, kampante protektado ang sakaan. Lalo na sa panahon natin ngayon na paiba-iba na ang panahon kagaya ng climate change na kung saan umiinit at patindi ang init. Tapos, ang mga bagyo ay hindi napaparaniwan. So, kaya kung may natin ang TerraKeeper, ay malaking tulong ito sa mga magsasaka. So, malaki din ang tulong nito para sa mga mamimili. So, may stable sila na supply at mas okay na quality ng gulay at prutas. Hindi natataas ang presyo or bababa ng presyo nitong mga gulay at prutas. So, para naman sa mga gobyerno, mas madali na nila mamonitor yung mga sakaan. At mas matutulungan ng smart farming programs para malaman nila yung mga presyo kung tumataas ba, tulad ng sinabi ni Ring, kung tumataas siya o bumababa yung mga presyo ng mga gulay. So, meron naman itong mga advantage yung TerraKeeper, di ba? So, meron siguro nakikita dito na disadvantage o pagsubok, di ba? Ano yung mga yun? Siyempre, may challenge pa rin ang TerraKeeper. Tulad ng gasto sa pag-install, siyempre mahal ito. Kailangan natin din ng konting technical skills para gumamit ito. Minsan, mahinang internet, kaya mahirapan tayo ma-access dito. At saka yung pangaliang maintenance nito. Kailangan talaga ng maintenance. Pero lahat naman yan, kaya na-use habang tumatagal.
alam niyo ba guys, ang Terra Keeper ay hindi lamang gadget. Malaking tulong ito para maging mas moderno at mas likas ang sakaan. So, sa panahon ngayon, hindi na option ng AI. Kailangan na talaga ito sa agrikultura para mapalawak o umunlad ang ating agrikultura. Makasabay tayo sa mga ibang bansa. So, kasi nga, yun nga, yung sa Pilipinas na lang yung parang nakikita kong kulang sa mga technology. Kasi yung parang yung AI, parang ginagamit sa mga school, gano'n. Pwede rin pala siyang gamitin sa farm. Oo, pwede siya. Sorry na kwento mo nga sa akin na nakatira ka malapit sa farm. So kung ito is may ano sa mga magsasaka o may papatpad o magagamit, ano ang maaaring maging epekto nito sa inyo bilang isang So, magsasaka? sa mga kamag-anak kong magsasaka, makakatulong ito para hindi na sila mapagod. Para magbantay sa katanghaliang tapat, di ba? Mainit ang panahon ngayon. Maaari sila magka-stroke or yan, tama. So, kung may iwasan na ito, malaking tulong ito sa mga sa mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang magbantay. Yun. So, hindi na nila lang titignan kung may peste yung mga kasi nga meron ng sensor. Mas mabilis na. Mas makakaano sila sa mga sa mga ano tawag doon? Oo, hindi na sila Hindi na isa-isa yung bawat hindi na nila iisa-isahin yung mga pananim nila kung okay pa ba to, hindi na. Gamit dala ng mga peste at hayop. Kaya naman kapag naipatupad dito sa ating bansa, marahil magiging mas malawak at mas mayaman ang ating ekonomiya, lalo na sa Pilipinas. Ngayon, ito ang Agritech Talks. Salamat sa pakikinig. Abangan ang susunod na kwento tungkol naman sa future ng farming. So maraming salamat.